financial abundance and hindi naman kayo mabibigo guys kasi didinggin ni universe yung mga dasal nyo, yung mga panalangin nyo para magkaroon kayo ng more income mga kapiksi. Sulit yung mga pagsisikap nyo sa buhay, yung mga kasipagan nyo, lalo na yung mga kapiksi natin na masisipag, no? Kasi talagang mananagana kayo pagdating sa kaperahan mga kapiksi, and for some of you, ito din yung wish nyo, ito din yung pinagdadasal nyo, and you will be blessed guys pagdating sa pera, mga kapiksi, okay? And deserve nyo ito guys, deserve nyo itong mga blessings na to kasi hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is third quarter kapalaran para sa Libra, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo. So, meron tayong strength mga kapiksi. The challenge will make you stronger. You will get through to the other side. Look for the gifts in this situation. So, eto guys, mag-resonate ito doon sa mga kapiksi natin na may mga pinagdadaanan na problema, pagsubok, challenge sa buhay. Magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo guys. And after ng mga pagsubok na yan, mas lalo pa kayo magiging malakas, mas lalo pa kayo magiging strong. May mga lessons na matututunan kayo dyan guys, and also may mga biyaya din yan na kaakibat mga kapiksi. So wag kayong panghinaan ng loob guys, okay? Alright, and another message for you Libra. Ito naman guys is compassion. Compassion is yung pagiging mabait, malambot yung puso, maunawain, maintindihan, mapagmahal, matyaga, no? Kailangan natin yun guys. Excuse me. Hindi natin ikamamatay kung yung pagiging mabait natin. Mga kapiksi, be gentle with yourself. Forgiveness will set you free. See the light in yourself and others. So always focus on love and light mga kapiksi. Kailangan yung puso natin, yung budhi natin palaging nagliliwanag guys, palaging malinis, di ba? Alisin nyo yung mga negative emotions, galit, anger, hatred, resentment. Puro suffering kasi yung dala nun sa buhay natin. So let's just be happy mga kapiksi. And partnership, guys, no? Teamwork will give you a better result. Find trustworthy people to partner with. Build up a talented support team. So, yeah, importante talaga yung pagkakaroon ng magandang relationship sa ibang tao, sa kahit anong aspeto, guys. Kailangan may kakampi tayo sa buhay. And actually, tayo din naman dapat yung magkakakampi, hindi yung nagkakampi-kampihan. Dapat lahat tayo magkakakampi, no? So, yun nakikita kong problema pangkalahatan sa mga tao sa Pilipinas. We are so divided. Kaya magulo yung bansa natin. It's not just the politicians, pero yung mga tao na nagloloklok ng mga politicians. Wala tayong pagkakaisa. So, nabanggit ko lang yun guys. Pero, yeah, sa buhay natin, wag na nating gawing politika yung buhay natin mga kapiksi. And let's build a very good support system within our quantum bubble. Okay? Alright. So, ito naman ay sa love. Tingnan naman natin yung mga emotions sa pagitan nyo ng person nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, or parehas ninyo nararamdaman. Libra. So, meron ditong pagsisisi. Merong nagsisisi, guilty. Guilty, nagsisisi, pinagsisisihan yung mga nagawa. So, pwedeng ikaw yan, pinagsisisihan mo yung mga nagawa mo sa person mo, or pwedeng sila, nagsisisi sila sa mga kasalanang nagawa nila sa'yo. Or pwedeng parehas kayo. Guys, okay? And meron tayong longing. Ito naman ay namimiss, mga kapiksi. So, pwedeng hiwalay na kayo, guys. And namimiss nyo yung isa at isa at pinagsisisihan nyo yung mga hindi mga magagandang nagawa sa relationship.
nung kayo pa. Kaya merong pagsisisi, meron ding pagka-miss mga kapiksi. Puwede ring LDR kayo guys, yung hindi naman hiwalay pero LDR lang. And parang pinagsisisihan niyo yung kung bakit kayo pumayag na maging LDR. And eto naman unsure, hindi sigurado. Ibig sabihin, there are a lot of uncertainties sa relationship niyo. Puwedeng magkaiba kayo ng gusto ng person mo. May differences mga kapiksi and parang unti-unti mo na yung nakikita and parang hindi mo na sure kung magtatagal pa ba kayo nitong person na 'to dahil sa mga pagkaka pagkakaiba niyo, Libra, okey? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo diyan, guys. So, shuffle natin 'to, Libra. Hanapin natin yung energy niyo. Habang sina-shuffle ko 'to, guys, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jar. Ito yan, guys, no? Super liit na bote. Pero super effective nito, guys, and super powerful na pampaswerte. Tsaka ito, madami lang sumakses dito, guys, kaya kung gusto nyo sumakses, ito yung ating WhatsApp number. Chat nyo lang ako dyan, mga kapiksi. So, Libra, kayo ay represent ng King of Swords. 3 beses tayo maglalatag ng spread, guys. Isa for July, August, September. Pero anytime sa loob ng third quarter, pwede nyo itong ma-experience. This is more on positive, mga kapiksi. There's a lot of sacrifices na nakikita natin dito. Mga sakripisyo, mga effort nyo, time, dedication. Mga kapiksi, binubuhos nyo talaga, no? Sa kung ang ano nyo dito, guys, ang gusto nyo ma-experience is financial abundance, and hindi naman kayo mabibigo, guys, kasi didinggin ni universe yung mga dasal nyo, yung mga panalangin nyo para magkaroon kayo ng more income, mga kapiksi. Sulit yung mga pagsisikap nyo sa buhay, yung mga kasipagan nyo, lalo na yung mga kapiksi natin na masisipag, no? Kasi talagang mananagana kayo pagdating sa kaperahan, mga kapiksi, and for some of you, ito din yung wish nyo, ito din yung pinagdadasal nyo, and you will be blessed, guys, pagdating sa pera, mga kapiksi, okay? And deserve nyo ito, guys, deserve nyo itong mga blessings na to kasi naging masipag kayo, mga kapiksi. Bukod dyan, guys, makikita din natin na unti-unti din kayong nakakabangon pagdating sa kaperahan kasi nga nagkakaroon na kayo ng financial gains. At saka ito, guys, recovery at saka itong partnership, mga kapiksi, no? Lalong makaka-resonate ito, guys, dun sa mga nagnenegosyo o kaya naman kung independent kayo na kumikita on your own, no? Yung hindi kayo empleyado, hindi kayo nagtatrabaho, pero kumikita kayo sa sarili nyo sa kahit anong paraan, mga kapiksi. Kapag ka merong collaboration, guys, mas lalong malayo pa yung mararating nyo and mas lalong magiging tuloy-tuloy yung pagpasok ng pera. So, collaboration doesn't hurt, guys. Malaki talaga yung naitutulong ng collaboration, especially ngayon, online, 'di ba? Sa maraming platforms, maraming tao na pwedeng makatulong sa atin. So, for some of you, take advantage niyan, guys, kasi malaki yung maitutulong sa inyo niyan, okay? So, i-main-main nyo na itong mga abundance sa kaperahan, mga recovery, collaboration, magandang daloy ng pera, mga kapiksi. So, what else? Tingnan pa natin. Ito naman, guys, ay pagdating sa love life, no? So, meron ditong presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing
with another earth sign. Ito guys, mga problema sa ano to, relationship. Kaya nga yung iba, 'di ba? Sabi natin, pwedeng may pagsisisi kasi nag-aaway eh. Maraming pag-aaway, pagtatalo dito. And yung iba sa inyo maaaring magkahiwalay din. Pero pagsisisihan nyo yun, guys, no? Or pagsisisihan nila kung kayo ay naghiwalay, it's either kayo yung magsisi or sila yung magsisi na nagkahiwalay kayo, mga kapiksing. Itong paghihiwalay na to, kapag kayo ay nag-away, nagtalo ng matindi at nagpalitan kayo ng maaanghang na salita. So, kapag ganun guys, kung ayaw nyo makipaghiwalay, huwag kayong makipagtalo ng mainit yung tension. Kimkimin nyo, kumbaga palipasin nyo, tapos tsaka kayo mag-usap. Kasi guys, totoo naman, kapag mainit yung tension sa pagitan nyo ng person mo, tapos nag-usap kayo, wala yan kahihinatnan kasi puro sumbatan yan. Puro away talaga yan, no? Minsan baka magkamurahan pa yung iba sa inyo. Kasi mainit yung yung sitwasyon. Sa mga ganong sitwasyon, that pinapakalma. Kung ako sa inyo, ha? Pero kung ayaw nyo makinig, okay lang. Kung gusto nyo mag-away, bahala kayo. Pero mas maganda kung baka sabihin nyo, pakialamera ako sa relasyon nyo, di ba? Pero kung gusto niyo ng maayos na relationship, guys, pakalmahin niyo yung sitwasyon. Pag kalmado na kayo, tsaka kayo mag-usap, mas mare-resolve pa yung mga sitwasyon nyo. Pero pagka ganito kalala, guys, kasi ito malala yung away na to, na maaari itong mauwi sa hiwalayan, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin. Pero ang maganda naman dito is, makikita mo naman na hindi kayo nag-iisa, guys, no? Kasi, yung mga pamilya nyo, susuportahan kayo sa panahon na nagkakaroon kayo ng problema sa mga relationship nyo, mga kapiksi. So, yun naman yung maganda. May masasandalan kayo, guys. Okay? Nandyan yung pamilya nyo na handang sumalo sa inyo, tumulong sa inyo, para maibsan yung mga sama ng loob nyo. So, what else? Pero syempre guys, pagdating sa relationship, it's still between you and your person. Kahit na sandamak-mak na tao yung nakapaligid sa inyo, kayo pa rin yan ng person mo yung makaka-resort. So, dito guys, nakikita natin na medyo may stress talaga sa relationship, mga kapiksi. This is more on, yung problema nyo guys is more on relationship problems, hindi money problems. Kasi sa money, nakikita natin na maganda yung energy nyo. Sa love life, medyo sablay, mga kapiksi. So, yan. Medyo stressful, may mga iyakan blues, mga kapiksi, drama. But then again, sabi ko nga sa inyo, may mga loving friends, loving family kayo na makakatulong para maka-cope up kayo, mas mabilis nyong malampasan yung mga problema, guys. Okay? And more sa money pa rin, mga kapiksi, kasi for some of you, maaaring may bukod sa financial gains or magandang takbo ng pera, maaari pang magkaroon ng other opportunities. Ito ay dahil sa good karma nyo. So, yung mga sakripisyo nyo, guys, kagaya nga nung sabi ko sa unang bahagi ng reading natin, sulit yung mga sakripisyo nyo, mga kapiksi. Hindi lang dahil dun sa sacrifices, pero dahil din sa good karma mo. Kaya gumaganda yung daloy ng kaperahan sa inyo, guys. Okay? Alright. So, yeah. Napakaganda ng reading nyo, Libra. At least sa pera. So, yung mga relationship issues, guys, meron tayong mga subliminal dito. Libre lahat yon sa ating channel. Pwede nyo pakinggan ng paulit-ulit hanggang sa ma-fix yung mga relationship issues. Yung maraming success stories yan. Basahin nyo na lang. Minsan nakakalimutan ko na mag-share, mga kapiksi. So, basahin nyo na lang, okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo, guys. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.